So, hello guys! Hello sir! So, for today's video, ang gagawin po natin ay itong activity 2 na pinapagawa ni sir. So, ayan. Ito po. Ito yung pinapagawa ni sir, pero tapos ko na siya. Pero yung pinapavideo lang ni sir ay ang 45, 46, 47, and 48. So, ayan. Yun lang po ang gagawin natin. So, dito, grade 1 lang po tayo. Grade 1. Then snap 1. Then viewports. Then hanapin nyo lang po ang 2 vertical. So ayan. Dito po, palitan natin ng SA isometric. Then naka-hit realistic. Then dito naman po okay na yun na 2D wireframe. So ang una po natin gagawin ay ang object number 45. So sa object 45, gagamit tayo ng rect. Then, gagawa tayo ng box na may sukat na 2 by 2. 2 by 2. Ayan. Say E and D, enter. Apat pong ganito yung gagawin natin. So, rect po ulit. 2 by 2. Then, rect ulit. 2 by 2. Then, rect ulit. 2 by 2. Ayan. So, extrude lang natin siya ng 6 ay ng 3. Extrude natin siya ng 3. So, ayan. So, dito sa top niya, gagawa tayo ng rect na may sukat na 6 by 6. Ayan. Tapos, extrude natin siya ng extrude din natin siya ng 3. So, ayan. Then, yun para one object sila. Then, enter. So, ayan. Meron na po tayong object number 45. So, sunod naman ay ang object 46. So, sa top ulit natin gagawin. Gagawa lang tayo ng rect na may sukat na 6 by 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos, P-line. Then, P-line. Tapos gagayahin natin yung line sa drawing. Excuse me. Then close lang natin. Ayan. Then extrude natin siya ng yung box po pala, extrude natin siya ng 2. Then, ito naman, extrude natin siya ng 4. So, ayan. Then, union po ulit. Then, enter. So, ayan. Meron na tayong pangalawang object. So, sunod naman po ay ang number 47. So, sa number 47 naman, sa front po natin siya gagawin. Sa front, type po tayo ng P-line. Then, 1, 3, 2, 2, 1, then click. So, ayan. Then, gagawa po tayo dito ng rect. Rect na pong gagamitin natin. Ayan. May sukat na 3 by 1. So, ayan. Then, extrude po natin siya ng 5. Ayan, wala na naman siya dito. So, kailangan na naman natin siyang hanapin. So, ayun siya. So, mali na naman ang ating na drawing. So, uulitin ko na naman. Kasi nagkabutas siya.
So, P line. Yan. Then, extrude natin siya sa magre-rect muna tayo para mabilis. Rect. Yan. Then, extrude natin siya sa then ito extrude din natin siya sa ayan, okay na yan. Then i-move lang po natin siya, pero yun muna para ma-move natin siya ng one object. Then type move. Ilagay natin siya sa malapit dun sa kanyang ayan. Then move ulit. Ayan. Then palitan lang natin siya ng so, meron na tayong tatlong object. So, pupunta na po tayo sa last object na number 48. So, sa number 48, gagawin po natin siya sa top. P-line po. Two by 6, 2, then close. Then, extrude natin siya ng 5. Ayan to. So, lipat tayo dito. Gagawa tayo dito ng rect. By 5. Then, extrude natin siya ng 6. So, ayan. Then, sunod naman ay gagawa tayo dito ng butas sa ilalim. So, P-line. Then palitan natin dahil di nakikita yung ating P-line. Close. Ayan. So, palitan natin para makita. Yan. Then, extrude natin siya ng hanggang makita na siya sa labas. Ayan. Then, subtract. Click the object. Then, enter. Then, click nyo to. So, ayan, meron na siyang butas. So, sunod naman po ay gagawan natin ng slice. So, type 3D orbit. Type orbit. Ayan, para makita natin dito kung alin ang ini-slice natin. Ayan, aside lang. Ayan, then
snap off. Off. Yan. Then, click nyo po yung slice. Click nyo yung object, then enter. Tsaka 3 points. Hanapin nyo lang po yung triangle. 1, 2, 3, tapos balik nyo dun sa triangle. Then enter. So, ayan. Then, click nyo tong object, then erase. So, ayan. Meron na tayong 1 slice dito sa side. So, type nyo po ulit ang orbit para doon naman sa kabilang side. So, dito na lang kasi wait lang po, i-move ko lang siya. I-move ko lang siya kasi di masyadong nakikita. So, ayan. Then, type niyo po ulit ang orbit. Type niyo po ulit ang orbit. Then, orbit. So, ayan. Next po is 3D orbit ulit. 3D orbit. Then, ayan. Para makita natin kung alin ang i-slice natin dito. Ayan. So, then, click slice ulit. Click nyo tong object. Then, enter. Then, 3 points. Tapos, hanapin nyo yung triangle dito. Tapos, triangle dito. Then, triangle dito. Enter. So, ayan. Trim nyo lang to. Ayan. So, balik natin sa SE isometric para makita natin kung tama ba ating ginawa. 3D orbit natin para makita natin kung tama ba. So, ayan. Okay naman po siya. Pag nagawa nyo na siyang ganyan, kailangan lang natin siyang lagyan ng color. Ganito dapat siya. Ayan, yung top is green, yung front is red, and then yung side is yellow. So, ayan na po siya. That's our 45, 46, 47, 48 object. So, yun lamang po. Thank you. Thank you for watching. So, eto na po siya lahat. Then, ito po yung ating tig-drawing. Yung ginawa is 45, 46, 47, and 48. So, yun lamang po. Bye-bye!